Magandang araw po sa inyong lahat. Nasa ika-6 na araw na po tayo ng kursong pangasiwa ng baybayin at sama ng dagat. At sa araw na po ito ay makakasama natin yung matagal nang nagbibiyahe at humahangon ng kaalaman at karanasan tungkol sa kapaligiran ng baybaying dagat. Taga saan ka ba, kaibigan? Ako po'y taga San Vicente, Palawan. Ako po si Roger Ubanillo. Ako po si Rodolfo Aringo, Barangay Kapitan ng lungsod ng Malalag, Davao del Sur. Ako si Flora Ford, na galing sa Olango, Lapu-Lapu, Cebu. Sila po ang ating mga kasama sa pagtalakay ng maraming bagay, lalo na sa paksa natin ngayong araw na ito tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya at ng baybaying dagat. Subaybayin niyo po ito, makaraan ang ilang paalala. As our economy grows, the more we put pressure on our natural resources, not only the living and the renewable natural resources, but also the abiotic, yung hindi buhay, halimbawa yung lupa at saka sa kadagatan. Nakikita natin marami ng mga beach resorts, maraming mga piers, mga docks, at saka maraming mga bahay na nakatayo ngayon sa ating coastal zone. So, hanggang saan makasustinar ang ating coastal zone, ang ating kadagatan? Ilang beach resorts ang malalagay natin dyan? Ilang turista ang makadive sa bahura na hindi ito nasisira, no? Ilang mangingisda ang makapangisda na hindi nauubos ang kanilang pangingisda. Ito yung tinatawag na carrying capacity. Ano yung carrying capacity ng ating coastal zone? Matagal nang nagtutunggalian ang mga pangangailangan ng kaunlarang pang-ekonomiya at ng pangangalaga ng kalikasan. Hanggang kailan ito magpapatuloy? Likas na mahirap pagdesisyonan ang ganitong issue. Hindi maaaring makapagbigay ng tuwirang sagot sa ganitong suliranin. Ganun pa man, merong ilang bagay ang dapat bigyan ng konsiderasyon. Nangungunang konsiderasyon ang katangian ng kalikasan na kung tawagin ay Coastal Environment Carrying Capacity. Ang definition ng carrying capacity ay ang pinakamataas na populasyon ng isang uri ng organismo na maaaring mabuhay sa isang lugar. Lahat ng negative impacts na ginagawa ng tao, nagpapababa ng carrying capacity ng any natural system. So, ang economic development, oras na meron siyang negative impact sa environment, bumababa ang carrying capacity ng system. May hangganan ang kalikasan. Anumang planong pang-ekonomiya ay kailangang gumalang sa hangganang ito. But the questions are, what are the limits to this economic development in relation to the environment and in relation to the carrying capacity of the coastal areas where it is being promoted? And these questions are sort of evolving, and they're not easy to answer. But generally speaking, economic development first should look at its polluting capacity or potential. Paano mo i-weigh, no, yung pros and cons ng development? Ang kasagutan dyan ay tignan mo kung yung halaga ng papatayin mo, no, ay mas malaki doon sa ani na makukuha mo pag nagtayo ka halimbawa ng planta, kahit anong planta. Itong living resource base, pag yan inalagaan lang, buhay yan, panghabang buhay. Ang planta, meron niyang lifespan. Pwede mong i-situate yung mga planta mo doon sa non-environmentally critical areas.
Isa sa mga kilalang ecosystem na maaaring magsilbing halimbawa ng kaunlarang pang-ekonomiya na di isinaalang-alang ang carrying capacity ng coastal environment ay ang Manila Bay. Dahil patuloy tayong nangunguha, patuloy tayong dumudumi, no? Patuloy nating binabawasan ang kakayahan ng Manila Bay na magsustini ng buhay. A good example is Manila Bay. As we all know, Manila Bay is for most practical purposes dead for fisheries because of the pollution. And as we have more areas like Manila Bay, there's going to be a decrease in the marine productivity simply because of pollution. Isang praktikal na solusyon sa pagtutugma ng kaunlarang pang-ekonomiya at pagpapanatili ng carrying capacity ay ang pagpoprotekta ng mga environmentally critical areas. Bago pa man magplano ng pagtatayo ng mga planta at mga pabrika na kadalasang kakambal ng kaunlarang pang-ekonomiya, ay dapat isaalang-alang na ang mga tinatawag na environmentally critical areas. May mga areas sa karagatan na tinatawag na environmentally critical. Ito yung mga pinamumugaran ng isda. At sana ay may mga marine protected areas kung saan nanganganak ang mga isda. Sa dahilang wala ka nang aanihing isda kung walang panganakan. Kung gusto nating meron pa tayong isdang makain, kung gusto nating meron tayong malinis na karagatan, dapat proteksyonan yung environmentally critical areas. Ilagay ang industriya kung saan hindi critical at hindi sila makakapanira. Pangalawang konsiderasyon ay ang pantay-pantay na pakikinabang sa yaman ng kalikasan. Lahat ng plano ukol sa kaunlarang pang-ekonomiya ay dapat isaalang-alang ang mga maliliit na mangingisda. Ang likas yaman ay para sa lahat ng mamamayan, kung kaya't ang bunga nito ay kailangan maibahagi sa nakararami. Kadalasan, ang nakikinabang sa bunga ng karagatan ay yung mga taong may malaking kapital at may kapangyarihan. Paano naman yung mga maliliit na mangingisda? Sila rin ay mga stakeholders o mga taong nakataya rin ang kabuhayan sa karagatan. Matindi rin ang kanilang pagnanasang ipagtanggol ang kanilang interes. Hindi ako nag-isip na anuman yung tatanggap ako ng mga karangalan o anuman banta o kamatayan ko yan. Hindi ko iniintindi ho yun. Basta nakikita ko, ang mahalin ko ang kabiyahan ko ang karagatan dahil din ako nabubuhay. At dyan din mabubuhay ang mga kasama ko. Isang praktikal na solusyon upang matiyak na mangyayari ang pantay-pantay na pakikinabang sa yaman ng karagatan ay ang pag-oorganisa ng mga samahang pangpamayanan. Sa pamamagitan ng mga samahan, malilinang ang political will o ng kakayanan ng sambayanan na makialam sa pagdidesisyon ng paggamit ng kalikasan. Isang angkop na kapulungan ay ang mga multi-sectoral coastal development planning, kung saan ang lahat ng sektor, kasama ang sektor ng mga maliliit na mangingisda, sa pagdidesisyon sa paggamit ng karagatan. Ang natitirang baybay namin na pinagkukuhaan ng livelihood, kagaya ng mga pinagkukuhaan ng alamang, talaba, lahat ng mga fish traps nandun, mga skylab, gustong a-apply na naman ng Pacific Farm. Yung proposed project nila, short farm kung tag-araw at saka kung tag-ulan, fish pond. Sabi naman ng mga taga roon, ipaglalaban daw namin dahil kung wala yon na pinagkukuhan ng ikabubuhay nila, maraming mamamatay sa gutom. Dahil yun lang ang pag-asa nila sa buhay. Maaari din manindigan ang mga samahan upang pumigil sa mga planong makasisira ng kanilang karagatan. Actually, it's
people power in action. Dahil ang ginawa ho namin, gumawa ho kami ng isang organisasyon, yun ang grupo namin para nag-lead ng oposisyon sa semento. Ang inano namin, nag-reach out kami sa all sectors ng from the local to the provincial, national up to the international level. Sumulat kami sa mga media, sa mga government, specifically sa DNR. Nag-appeal talaga kami sa mga politicians, sa NGOs, environmentalists. Ang Bolinao is a coastal community. Mostly ng industry dito is fishing industry. Karamihan sa amin mga fishermen. So, ang opposition namin is para din sa mga kababayan namin na fishermen. Kasi ang mangyayari, hindi lang cement plant yun, coal-fired plant, saka quarrying plant. Masisira the whole ecology ng aming bayan. Kung tutuusin, ang kaunlarang pang-ekonomiya at pangangalaga ng kalikasan ay di naman dapat magkatunggali. Bagkus, nararapat pang magkaakibat. Kailangan ng malalim na pag-unawa sa hangganan ng kalikasan at malalim na paggalang sa lahat ng tagapagmana nito upang makapagplano at magsagawa ng tunay na kaunlaran. Yung pala yun, pwede palang magkasabay yung pagunlad ng ekonomiya at pagsasaalang-alang sa yaman ng kalikasan o baybaying dagat. Dahil mapapansin ninyo na makakaakit din ito doon sa mga nandarayuhan turista. Kung makikita nila na ang Pilipinas pala sa kabila ng pagunlad ng ekonomiya at industriya, ay napapangalagaan din yung kalikasan natin na dinadalaw-dalaw nila at babalik-balikan. Di ba? Katunayan nga, Katimyong, yung sa bayan ng Bolinao, Pangasinan, mayroon hundong itatayo sana nung cement factory, kaya lang pinaglabanan talaga ng mamamayan doon. Kasi daw makakasira daw ng dagat. Mapupulyot yung dagat. Siguro, Katimyong, makita natin na mas detalyado sa eco-tourism na makikita natin mamaya. Yun nga po, Katimyong, ang tinatawag namin ecotourism triangle. Ecotourism triangle? Ano yan? Love triangle? Teka muna, bago dyan magpapaalala po muna tayo.